North America, in South America, in Asia, in Europe, in Africa, in Australia, to the four corners of the globe. Through the Sunshine Media Network International. United in joyful celebration. Faithful children of God, worshiping in spirit and in truth. Bringing glad tidings of the Father's salvation work, completed in His Son. Let us come to the Father and bring before Him the sounds of worship.
Father, let us rise and exalt and glorify the King of heaven and the mighty King for everything He has done for us. Praise the Father. We give all the glory, all the honor, all the praises and thanksgiving to our Almighty Father, our Lord Jesus Christ, the name above every name, the King of kings and the Lord of lords, through His appointed Son, His new name, the Word made flesh, Pastor Apollo C. Quiboloy, whom the Father has given the power to establish the kingdom of heaven here on earth, entrusted with the words of our Lord Jesus Christ, the scriptures of the prophets that were once a mystery, but is now revealed according to the commandment of the faithful and true God, in order to lead all nations from east to west, from north to south, unto repentance and unto total obedience to the will of the Almighty Father, by the faith to the appointed Son of God. We rejoice because now He is on the throne and boldly declares, behold, everything is made new, everything is complete, everything is done. Truly, the Son deserves all the honor as we honor the Almighty and everlasting Father who sent Him. Sons and daughters of the Almighty Father, for the kingdom nation that we have received that can never be shaken, let us be grateful and thankful and worship our Almighty Father with all of our hearts, mind, our soul, and strength, and give Him our highest praise. Praise the Father. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my King. Sing loud. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King,
For He is the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus my Lord. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus my Lord. I will bless the Lord and give Him the glory. Oh, I will bless His name and give Him the glory. The Lord is gracious and merciful, great in kindness and good to all. The Lord is righteous in all His ways. Bless the Lord and give Him praise. I will bless the Lord and give Him the glory. Oh, I will bless His name and give Him the glory. He's near to those who
po kayo, aming dakilang Ama. Luwalhatiin po ang inyong makapangyarihang pangalan. Dalaygon ka, amahan, sa walay katapusan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Almighty Father, our Lord Jesus Christ, the Creator of all, through your appointed Son, our beloved Pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, we thank you, Almighty Father, for once again, you have given us this great opportunity to be gathered here in your holy city, the New Jerusalem, together with the millions of sons and daughters who are joining us virtually to give you all the glory, praise, and thanksgiving in this global sounds of worship, and giving us this opportunity to worship you in spirit and in truth. We thank you, Almighty Father, for sending us your appointed Son, our beloved Pastor, as our model and standard of salvation in these last days, giving us the fresh manna of revelations as our spiritual food to keep us spiritually healthy and to guide us through our spiritual growth and maturity. We thank you, Almighty Father, that you have sent your appointed Son, who is bold and brave to destroy the evils of society that have been deceiving the people from wrong ideologies and setting us free, free from deception, free from the serpent seed. You have sent your appointed Son to be the light of the world, that whosoever come to the light will be set free. As the Word made flesh have said, that if the Son will make you free, you shall be free indeed. Hallelujah! The Son of God was and is now manifest to destroy the works of the enemy, and He has come now to give life, life more abundantly. Hallelujah! Father Almighty, as we come to worship you, may you bless each of us that are here today. May we receive the complete package of blessings that you have prepared for all of us. Healing of our bodies, financial miracles, strength and encouragement, power to overcome, victory and success for the kingdom nation, and most of all, salvation for our souls. We are all here to be one with the Son, with one mind, with one heart, and one spirit of obedience only to your perfect will. We will honor the Son as we honor you, Almighty Father. Father Almighty, with all of this, we pray in your mighty name, our Almighty Father, our Lord Jesus Christ, the Creator of all, through your appointed Son, Pastor Apollo C. Kibuloy. Amen and amen. Hallelujah! Everybody say, praise the Father. Let's continue to glorify the Almighty Father by the reading of His holy words. If you have your Bible with you, please open Psalms 24. We will read in the responsive manner. I will read the first verse, you the next verse. We will read the last verse all together. If you're ready, say Hallelujah. Hallelujah. Psalm 24. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? He shall receive the blessing from the Lord, and righteousness from the God of his salvation. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Lift up your heads, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. All together, who is this King of glory?
The Lord of hosts is the King of glory. Truly, we are blessed generation, for we have found the truth and genuine salvation through His appointed Son, Pastor Apollos Kikiboloi. Let's continue to glorify His name as we offer to Him this joyful song. Praise the Father. We are soldiers in the army. We have to fight or we have to die. We have to hold up the blood-stained banner. We have to hold it up until we die. We are soldiers in the army. We have to fight or we have to die. We have to hold up the blood-stained banner. We have to hold it up until we die. All the warriors of the kingdom give the Lord a big victory shout! Woo! Amen! Woo! We are going up, we're going up together, we're going up to conquer. In the name of the Lord, in the name of the Lord. Say we are going up, we're going up together, We're going up together, we're going up to conquer. In the name of the Lord, in the name of the Lord. Don't talk, No, no, don't talk defeat to me. don't talk defeat to me. I am a child of God, and I got a victory. I got a victory. so don't talk, No, no, don't talk defeat to me. don't talk defeat to me. I am A child of God, and I got a victory. And I got a victory. I am a warrior. I am a Conqueror, I'm an overcomer. In the name of the Lord, in the name of the Lord. Everybody say I'm a warrior. I am a Conqueror, I'm an overcomer. In the name of the Lord, in the name of the Lord. We are going We up, are going up, we're going up together, going up we're together. going up to Conquer. In the name of the Lord, in the name of the Lord. We are going up, We are going up, we're going up together, going up together. going up to Conquer. In the name of the Lord, in the name of the Lord. So don't talk, No, no, don't talk defeat to me. don't talk defeat to me. I am a Child of God, and I got a victory, and I got a victory. so don't talk, No, no, don't talk defeat to me. don't talk defeat to me. I am a Child of God, and I got a victory, and I got a victory. I am a warrior. I am Conqueror, I'm overcomer. In the name of the Lord, in the name of the Lord. I am a Warrior, I am a conqueror, I'm an overcomer. In the name of the Lord, in the name of the Lord. I am a Warrior, warrior, warrior. I am a Warrior, I am a conqueror, I'm an overcomer. In the name of the Lord, in the name of the Lord. I am a Warrior, conqueror, I'm an overcomer. In the name of the Lord, in the name of the Lord. I'm a Warrior, warrior, warrior. Praise the Father, louvado seja o Pai. There is
nothing but overflowing joy in His kingdom nation. Amen. Praise the Father. Another victory shout. Praise the Father. You may now take your seats, my brothers and sisters. Troubled waters, many sail alone. Waters before sons and daughters, and pray they will come home. For soon it will be harvest time, and all the storms will pass. Oh, what a joy I'll find when I see you at last. You are my resting place along this narrow highway. You are my bridge across the open sea. You are my Savior and my passageway to heaven. Oh, Jesus, I believe in you. Father, you have seen my struggles, you have known my fear. And Lord, you've been so faithful to wipe away my tears. So when the world just laugh at me and says I'm just a fool, I will bow my knees and worship only you. You are my resting place along the narrow highway. You are my bridge across the open sea. You are my Savior and my passageway to heaven. Oh, Jesus, I believe in you. Oh, Jesus, I believe you are the only answer to life's question. Lord, help me keep my heart in the right direction. 'Cause you are my resting place along this narrow highway. You are my bridge across the open sea. You are my Savior, my passageway to heaven. Oh, Jesus, I believe in you. Oh, Jesus, don't you know I will believe in you? Oh, Jesus, I believe. Praise the Father's name. Amen. Let us give to Almighty Father another big hand clap offering. Praise the Father. We thank the Almighty Father because He's our bridge, passageway to heaven. Amen. Praise the Father, my brothers and sisters. It was the Father's plan from the very beginning for a man to live in prosperity, in abundance, and to have dominion over all things. And He wants us to join what He was created upon this earth. The plan
my brothers and sisters, unfortunately was thwarted because of the sin. But we are blessed because in the kingdom age, in the kingdom nation, the Father righteousness has been restored and His will is now being done. Amen. Praise the Father's name. This is the restoration of all things. First, the spiritual thing. Amen. Also, my brothers and sisters, the second thing is the prosperity that He wants that all of people here in the kingdom nation to have through the financial revolution. This restoration can only take place if we will follow the Father's will by bringing our tithes and offerings according to Malachi 3:10 and Luke 6:38. This is the place, my brothers and sisters, that the Father has chosen to lift up His name, and we are and bring all the things that belongs to Him in our hearts, great for Him. We give our tithes and offering with joy in our hearts. So as the ushers come into our place, into our respective places, let us offer up the tithes and offering with a tearful heart. Praise the Father's name. Hallelujah. Going up,
to be with my Lord. Amen. Amen. Are you excited? Because we're going up yonder to be with our Almighty Father. And the Son will be leading us the way. Amen? Lahat na excited to go up yonder. Palakpakan natin ang ating dakilang Ama. Woo! Hallelujah! Truly, we cannot wait for that day. And those who just sang, my brothers and sisters, for the information of everyone, they're the Juneda siblings. They're our brothers and sisters, and they are one of the pioneering families here in the kingdom. If I can remember, as you have always seen, Brother Dandy was always playing in the piano or the keyboard. He started when he was, I think, 9 years old, and all the sisters with Juvie, Anne, Elvie. And they also have one sister who is also assigned in Hawaii, Sister Cyril, and they're a family of musicians. So let's give glory and honor to the Father for the talents that He has given us, for the faithful sons and daughters that stayed here from when they were just kids in the Children's Growth School until now. They're being used mightily in the music ministry. And we cannot thank the Father enough for all the blessings that He always bestowed on His sons and daughters here in the Father's kingdom. And as sons and daughters, we always pray, Father, use me. Father, use us for your glory, for your greater glory, just like the appointed Son. And whatever we go through in other circumstances, we know that our help comes from the Father. So let's contemplate on the Father's great love towards us as we join the kingdom musicians in singing this song. Praise the Father. Father, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, oh help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Dear Father, I'll be a witness if I'll overcome my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. By the eyes of faith, I'll see you, and I'll do my best to serve you. Father, I'll cry, let me be your instrument here. Hallelujah. Oh, Father, use me. Oh, Father, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, oh, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Hallelujah. Amen. Praise the Father. Hallelujah. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000.
soul. He is the beautiful rose of Sharon. He is all the world to me. But best of all is my Father and my King. Sing it. Oh, Father, use me. Oh, Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, oh, help my will to crumble. Though the cost be great, I work for you. Oh, Father, use me. Oh, Father, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, oh, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Let's sing one more time. Hallelujah. Oh, Father, use me. Oh, Father, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, oh, help my will to crumble. Though the cost be great, I work for you. Though the cost be great, I work for you. Though the cost be great, I'll work for you. Praise the Father. Oh, hallelujah. Let's give the glory, all the honor, all the praise, and the thanksgiving to the Father. Because truly, our help comes from the Lord, our Almighty Father. Whatever we need, the Father knows that. Whatever deepest need in our hearts, the Father knows that. And He hears our prayer, even we pray them, because we are His sons and daughters. And blessed are we living in this generation, because in the times past, the Father talked to our forefathers through the prophets. But in these last days, the Father has spoken to us through His appointed Son, whom He has made heir of all things. Blessed are we as one kingdom nation, because everything is now a fulfilled reality. And so as sons and daughters, let us all pray the prayer of fulfillment, affirmation, and confession of sons and daughters. Our Father,
Praise the name of the Almighty Father. Let us all seal the blessings as we pray the seal of God. I believe. Amen. Hallelujah. Woo! Praise the name of the Almighty Father. For once again today, the water that will give us life eternal will flow forth from the New Jerusalem, and it will cover the face of the entire earth. Because we are indeed blessed, because we have our beloved pastor with us today. He's just an ordinary man like us, but he was called, he was chosen, he was anointed and appointed to become the Son of God in these last days. So we honor the Son even as we honor the Father who sent him, because the Father sent his words to save humanity and to feed us with a fresh manna of revelations, and to personally bestow his blessing upon each and every one of us, sons and daughters of the Father all over the world. Make way for the appointed Son of God, the King of the Father's new creation, his new heaven, his new earth, his temple, his audible voice, the one who holds the key to the new heaven, the judge of the living, the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except they go to the Son. Our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Praise the Father. Hallelujah, hallelujah. Let's give the Father one big hand clap offering and one big victory shout. Shake the hands of those around you and say the Father's blessings be upon you. Sandaling ito, ang ating pong pangangaral ay napakahalaga sapagkat ito ay patungkol sa dila. May nagtanong sa akin at sinabi kung paano daw niya makikilala ang isang tunay na anak ng Diyos. At paano raw, ano raw mga tanda na makikilala rin niya ang isang tunay na alagad ng Diyos. Napakahalaga ng katanungan yon sapagkat mahalaga sa huling araw na ito na walang malilinlang sa mga sinserong mga anak ng Diyos na naghahanap ng katotohanan. At ang Panginoon mismo ang nagsabi, mga kapatid, sa kanyang mga banal na salita. At binigyan niya tayo ng palatandaan kung paano natin makikilala ang tunay na mga anak ng Diyos at ang tunay na mga alagad ng Diyos. Ang atin ding Panginoong Jesucristo ang nangusap ng ganitong mga pangungusap. Pakinggan natin mga kapatid. Sinabi niya rito, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Ang lahat ay magsabing sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakakaputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Amen. Hindi maari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama.
at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Dito, ang sinasabi ng ating Panginoon, makikilala natin ang isang mabuting punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kaya nagbigay ang Panginoon ng analogy na ito rin naman ang analogy ibinigay ni Santiago dito sa Santiago Kapitulo 3. Sinabi niya rito, mga kapatid, ang isang analogy sa verse 12. Maari baga, mga kapatid, na ang puno ng igos ay magbunga ng aecetunas o ng mga igos ang puno ng ubas. Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Sa bibig din lumalabas ang pagpupurit, paglait. Eto ang analogy. Ang mga bunga pala, yung mga salitang lumalabas sa bibig ng tao. Kung ito'y masama o kung ito'y mabuti. Sabi ni Pablo, sabi ni Santiago, hindi raw maaari ang ganon. Kaya ang bunga rito, inihahambing sa mga lumalabas sa atin na naririnig, mga salita. Either paglait, masamang punong kahoy yon at nagbubunga ng masama. At pagkatapos ang pagpupuri, mabuting punong kahoy na nagbubunga rin naman ng mabuti. Pagkatapos, in example pa sa isang bukal o balon. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Kung ano ang klase ng puno, ay siya ang kanyang bunga. Kaya makikilala ninyo sila, sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Hallelujah! Brother Marlon, pumunta ka rito, tulungan mo ako sa pagbabasa. Okay? Basahin natin yan sa wikang Tagalog. Bubuksan natin. Babasahin natin sa wikang Tagalog. Pagkatapos, mga kapatid, tingnan natin. Makikilala ninyo dito ang tunay na mga anak ng Diyos. At makikilala ninyo dito ang tunay na mga alagad ng Diyos. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Okay. Naririto ba kayo? Alam ninyo, yung mga masasamang bunga o yung mga masasamang salita ay nanggagaling sa mga masasamang tao. Sabat kung mabuting tao ka, hindi ka maaaring magsalita ng masama. At kung masama ka, hindi ka maaaring magsalita ng mabuti. Kaya makikilala ninyo ang tao sa pamamagitan ng kanyang bunga. Okay? Yung mga bungang mapakla, mapait at masama, masarap ba mga kapatid? Yan ay nanggagaling sa mga masasamang tao. Tingnan ninyo, nakaka-irritate ang mga salitang masama. Basahin natin ang sinasabi ng Diyos dito sa Proverbs chapter 15 verse 1. Ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit, nakaka-irritate. Kaya pagka kayo'y nakikinig, pagkatapos na napakinggan ninyo, nakakagalit sa inyo, hindi po galing sa Diyos yan. Amen. Galing po sa Diablo yan. Nakaka-irritate ang mga salita ng Diablo. At saka yung Diablo, accuser yon. Kaya pagka-accuser ang tao, madaling maghusga na hindi niya tinitingnan kung ano ang kanyang sinasabi. Hindi niya sinusuri muna at hindi muna niya pinag-aaralan. Proverbs chapter 29 verse 20. Ano ang sinasabi? Eto, nakikita mo ba ang tao na nagmamadali sa kanyang mga salita? May pag-asa pa sa mangmang kaysa sa kanya. Pagka masamang salita, nagmamadali yan. Madali, mga kapatid, maghusga. Madali magsalita ng masama. Sinasabi ng banal na kasulatan, pagka nakikita mo daw ang taong nagmamadali sa kanyang mga salita, may pag-asa pa raw ang mangmang kaysa sa kanya. Kawawa naman, ano? Kaya yung mga masasamang salita ay talagang ingatan natin sapagkat tayo ay binago na ng Panginoon at ginawang born again. Ginawang mabuti ang ating espiritu. Hallelujah!
Malakay chapter 3 verse 13. Mga palatandaan ito na nagtanong sa atin kung paano niyang makikilalang tunay na anak ng Diyos o tunay na alagad ng Diyos. Anong sinasabi ng Malakay 3:13? Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, sa ano kami nangagsasalita laban sa iyo? Ang mga masasamang bunga na nanggagaling sa masasamang puno, yan ay mga salitang nanggagaling sa mga masasamang tao, ay ano? Kalapastanganan. Amen? Amen. Lapastangan. Walang respeto. Amen. Walang pakundangan. Sa English, irreverent. Lapastangan. Kaya yung taong lapastangan magsalita, ang loob ng espiritu niya, lapastangan din. Sinasabi ng banal na kasulatan yan. Okay. Ano pa mga kapatid? Ang mga salita o ang mga nanggagaling sa bibig, nagaling sa masamang puno. Eto, pakinggan natin sa 2 Peter chapter 2 verse 18. Napakaganda niyan. Pakinggan natin ang 2 Peter chapter 2 verse 18. O sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masasamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan, doon sa nagsisitakas sa nangamumuhay sa kamalian. Mga palalo magsalita. Natin masabing, praise the Lord. Sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan, ay maakit sila sa masasamang pita ng laman. Tingnan ninyo, pagka ang mga salitang napapakinggan ninyo, kayabangan, kapalaluan, ayan hindi galing sa Diyos yan. Galing sa demonyo yan, na nagbabalat kayo, nasa loob ng masamang tao. Kaya ingatan natin yon. At ang 3 John chapter 1 verse 10, ganito ang sinasabi. 3 John chapter 1 verse 10, kaya't kung pumarian ako, ay ipaalala ko ang mga gawang kanyang ginagawa, na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. At hindi nasisiyan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid, at silang mga ibig tumanggap, ay pinagbabawalan niya at pinalalayas sila sa iglesia. Malisyoso. Amen. Binibigyan ng kamalisyuhan ang lahat ng mga ginagawang mabuti. Nagsasalita ng laban, puro away, puro laban, puro kapalaluan, puro nakakasakit sa tenga, puro nakakapagpahila ng galit. Ito ay mga salita ng isang bukal na hindi galing sa Diyos. Masasamang bunga galing sa masasamang espiritu. Ngunit tingnan naman ninyo ang mga salita ng mga taong galing sa Diyos. Mabubuti, bungang mabuti, nakakain. Eto, pakinggan ninyo kung paano nyo napakinggan na may mga bukal, may mga punong kahoy na nagbubunga ng masama. Meron din namang punong kahoy o mga taong itinalaga ng Diyos na nagbubunga ng kabutihan at ang mga salita ay nakakain at nagiging mabuti para sa lahat ng nakakapakinig nito. Eto mga kapatid, pakinggan natin ang Proverbs chapter 16 verse 24. Mabuting punong kahoy naman ito na nagbubunga ng mabuti. Proverbs chapter 16 verse 24. Etong sinasabi, mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Napakarami po nating tinatanggap na sulat. Anong sinasabi nila? Marami po kaming natutunan at nasisiyahan at maligaya po ang aming puso sa pakikinig ng inyong programa sa The Hour of Truth. Bakit?
sapagkat ito po ay bukal na galing sa Diyos at ang pinalalabas ay mga salita ng Diyos na may kagalingan para sa buto at parang pulot-pukyutan, nakakapagpagaling sa kaluluwa. Anong sinasabi ng Proverbs 25 verse 11? Ito naman ang sinasabi, mga kapatid, ng Proverbs 25 verse 11. Salitang sinasalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak. Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak. Magagaling at magaganda, nakapagpapaganda ng kaluluwa. Hallelujah! Amen. Appropriate, mga kapatid, nakakapagbigay ng kaalaman, nakakapagbigay ng kalaliman sa mga salita ng Diyos. Sinasabi naman ng Ecclesiastes chapter 10 verse 12 sa English, the words of a wise man's mouth are gracious, but the lips of a fool will swallow up himself. Gracious ang mga salita ng isang mabuting tao. Okay, basahin mo, Brother Marlon. Ang mga salita ng bibig ng pantas ay mapagbiyaya. Mapagbiyaya! Ang salita ng bibig ng pantas ay mapagbiyaya. Ngunit ang mga labi ng mangmang ay lalamon sa kanyang sarili. Ngunit ang labi ng mangmang ay lalamon sa kanyang sarili. Puro ito mga bunga na nanggagaling sa isang taong masama o kaya isang taong mabuti. Sabi ng Panginoon, makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. In other words, makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang pananalita. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Ecclesiastes chapter 12 verse 11 naman. Ecclesiastes chapter 12 verse 11. The words of the wise are as goads and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. Sa Tagalog. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nabigay mula sa isang pastor. Nakapagpapatibay. Parang pako, mga kapatid, na nakapagpapatibay. Yung ang pagkatayo nagtatayo ng bahay, gumagamit tayo ng matulis, yung mga pako o iba pang nakakapagpatibay. Ganyan ang salita ng mga pantas. Hallelujah! Makikilala ninyo ang tao kung siya ay masama o mabuti sa pamamagitan ng kanyang pananalita at kung ano ang natatanggap mong leksyon sa kanyang sinasabi. Ito, mga kapatid, ay isang palatandaan na kailangang malaman ninyo upang kayo ay makaalam kung ano talaga at sino talaga at paanong ginagamit talaga ng Panginoon ang pananalita na nagmumula sa dila upang ito ay magbuwal o magpatayo, ito ay magpahamak o kaya magligtas. Papasalamat ako sa Panginoon sapagkat ang ministry ito ng television, ng The Hour of Truth ng Jesus Christ, the name above every name, ay isang salita o salitang mabuti para sa ikaliligtas ng inyong kaluluwa. At ito'y nakapagpapaligaya. Amen? Tingnan ninyong sinasabi ng Isaiah chapter 50 verse 4. Anong sinasabi ng Isaiah chapter 50 verse 4? The Lord God hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakeneth morning by morning. He wakeneth mine ear to hear as the learned. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng nangaturuan upang aking maalaman kung paanong aaliwin ng mga salita siyang nanglulupaypay. Siya'y nagigising tuwing umaga. Ginigising niya ang aking pakinig upang makinig na gaya ng mga natuturuan. Okay, para sa mga nanlulupaypay, sabi ng Panginoon, binigyan ako ng dila na maganda ng Panginoon para sa lahat ng mga nanlulupaypay. Ilan nanlulupaypay ang nakinig sa programang ito at pinagpala ng Panginoon. Praise God!
at binigyang comfort ng Panginoon. Ganyan ang Espiritu ng Diyos. Pagka napakinggan ninyo ang Espiritu ng Panginoon, makikilala ninyo, sa madadama ninyo, sa matatanggap ninyo. Pagkatapos ng programang ito, isasara ninyo inyong TV. Mga kapatid, merong comfort at nakapagpatibay sa inyong paglilingkod sa Kanya. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Tingnan natin ang Psalms chapter 37, verse 30. Napakaganda ng sinasabi ng Psalms chapter 37, verse 30. Ganitong sinasabi, ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan at ang kanyang dila ay nagsasalita ng kahatulan. Amen? Karunungan. At lumalalim kayo sa espiritual na kaalaman. Marami kayong napupulot na maganda para sa inyong kaluluwa at para sa inyong espiritu. Yan po mga kapatid, ang bukal na nagpapalabas ng tubig na matamis. Ang kanina, anong pinag-aralan natin? Bukal na nagpapalabas ng tubig na mapait. Kaya sabi ng Panginoon, makikilala ninyo ang tunay na alagad ng Diyos o tunay na anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bunga. Makikilala ninyo ang anak ng Diyos, ang tunay na alagad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananalita, kung anong lumalabas sa kanya. Ngayon, sabi ng Panginoon, try the spirits whether they are of God. For there are many antichrists that are gone out into the world. Suriin ninyo mga espiritu kung sila'y sa Diyos ba? Kaya ang lahat ng mga nakikinig at nanonood ng programa na ito at sa iba pang mga programa o ano pang pinakikinggan ninyo sa television, nababalance na ninyo ito at meron na kayong discernment sa pakikinig, sa pamamagitan ng epekto ng natatanggap ninyo. Kaya mga kapatid, kayo naman ay hinihila upang buksan ninyo ang inyong television sa oras ng the hour of truth. Kahit may trabaho kayo, nag-a-absent kayo kung minsan para mapakinggan lang ang mga salitang ito sapagkat nakapagpapatibay at nakapagpapalakas sa inyong spiritual na paglilingkod sa Panginoon. Bakit ang iba, kahit ina-advertise, sinasara ninyo? Bakit? Kasi ang natatanggap ninyo ron, mabaho pa. Sa balon-balonang nabubulok. Everybody say amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahal ba ninyo ang Panginoon? Lahat kayong may mga karamdaman, taas ang kamay. Yung hindi nagbaba ng kanilang kamay, paglabas dito, magaling na kayo. Ikaw, nasa harap ka ng television mo. Matagal ka nang nanonood, nakikinig sa programang ito. At ang karamdaman mo, tuwing ikaw maglelehan sa TV mo, ay hindi ka pa gumagaling, sabi mo, sapagat kulang ka sa pananampalataya. Ngunit ang kakulangan mo sa pananampalataya, sa sandaling ito, ay pinununan ng Panginoon. Kaya mapalad ka kapatid, sapagkat ikaw ay nanunood ngayon. Sapagkat ang matagal mo ng dalahin, gumaling ka, ngayon, sasagutin ng Diyos yan. Merong iba sa inyo, matagal na kayong nanonood sa programang ito. At ang iba sa inyo, mga kapatid, ay wala pang ginawang commitment o desisyon. Matagal na nakikipag-usap ang Panginoon sa inyo. Ngunit sa mga sandaling ito, mga kapatid, ang Panginoon na inihimok ang puso ninyong matagal na, ay naging tuluyan na sa sandaling ito na ang commitment ninyo ay magpapatuloy. Kaya kayo, nihimok ng Panginoon, hindi ko pa nga sinasabi, anong sinasabi ng Espiritu sa puso mo ngayon? Sumulat ka sa the hour of truth. Tumawag ka sa the hour of truth at sabihin mong, ako ay magiging isa na sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, kay Jesus Christ, the name above every name. Walang ibang pangalang makapagliligtas. Ano ang kanyang pangalan? Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12, for there is no other name given under heaven whereby we must be saved. Can you please shout that name? Jesus Christ.
Kayo na sa television, ano yung pangalang yon? Lakasan ninyo. Pag sigaw ninyo ng pangalan Jesus Christ, nagtalsika ng mga demonyo sa tabi ninyo. Ano ang mga demonyong nagtatalsikan? The more na malakas ang sigaw ninyo, Jesus Christ. Ano? Demonyo ng karamdaman. Ano pa? Demonyo ng karukhaan. Ano pa? Demonyo ng problema. Naku, napakarami sa inyo, nakabukas ang TV ninyo ngayon. Pagkatapos, may mga problema kayo. Kaya ikaw, nasa harap ng TV mo, kunot-noo ka pa ngayong nakikinig sa akin at nanonood. Ngunit, hindi matatapos ang programang ito, natutuwa ka, tingnan mo, ngumingiti ka na. Bakit? Sabagat pinapasukan ka na ng Espiritu ng Panginoon at hinihimok na ang puso mo at sinasabi niya, Anak! Anak! Huwag kang magulumihanan tulad ng ginagawa mo sapagkat ikaw ay aking tinawag. Kaya nga nakabukas ang television mo ngayon at nakikinig ka sa aking tunay na lingkod. At ikaw, bago matapos ang programang ito, ay pagpapalain ko sapagkat ikaw ay tinawag ko upang pagpalain. Hallelujah. Kaya itong the hour of truth, ang other name ito ay the hour of miracle. Miracle hour. Magandang pakinggan yon. Sapagkat tayong lahat ay nakakatanggap ng milagro bawat araw. Wala pang milagrong hinihingi ninyo, pasalamatan na ninyo sa Diyos at yan ay tatanggapin ninyo. Halimbawa, ikaw ay gustong tumanggap ng milagro ng kaligtasan, pasalamatan mo ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan darating sa iyan. Halimbawa, ang kinakailangan mo ay financial na pagpapala. Habang wala pa sa'yo, pasalamatan mo na siya sa milagro ng financial na pagpapala. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa financial na pagpapala na inyo nang ibinigay sa akin. Sino ang Diyos na makakatanggi sa pagpapapraise na ganyan? Walang makakatanggi niyan. Hindi makakatanggi ang Diyos ninyo sa inyo diyan. Kayo namang mga estudyante, gusto ninyong pumasa at gusto ninyo na ma-retain ang mga pinag-aralan ninyo. Purihin ninyo ang Diyos habang kayo nanonood sa programang ito at pasalamatan ninyo na kayo'y pumasa na sa board exam habang kayo ay nanonood. Wala pa nga board exam. Pasalamatan ninyo at sabihin, Panginoon, salamat sabagat ako po ay inyong binigyang milagro. Pinapasa sa aking board exam. Pagpalain ka ng Panginoon. Ayan, mga salita ng bukal na tubig na matamis na nakapagbibigay sa inyo ng katatagan at kaliwanagan sa inyong paglilingkod. Mga kapatid, yan ay boses na nagmumula sa ating Panginoong pinaglilingkuran. Napakaganda ng mga salita ng ating Panginoon. Yung divine voice ng Panginoon, masarap pakinggan yun. Noong ako'y malimit na papakinggan ko yung audible voice ng Panginoon, napakasarap pakinggan. Praise God. Ng tinig na nagmumula sa Panginoon. Marahil kayong lahat hindi pa nakapakinig ng audible voice ng Panginoon. Ngunit habang kayo nakikinig sa programang ito, itong napapakinggan ninyong mga salita ng Diyos, yan po ay tinig ng Diyos. Amen. At yan ay nakakapagligtas, nakakapagpagaling sa karamdaman, nakakapagpawala sa mga problema. I assure you that once you listen to this program, maraming problema ninyo ang masusolve sa buhay ninyo. Maraming milagro ang tatanggapin ninyo. Mula lang kayo makikinig at manonood sa programang ito. Yung boses ng Diyos, mga kapatid, still small voice kung minsan yon, full of majesty yung boses ng Panginoon. Pagkatapos ito ay nagsasalita sa pagka-Diyos ni Kristo. Ewan ko, bakit yung mga taong iba, nadideny nila yung pagka-Diyos ni Kristo. Maliwanag na maliwanag ang ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang tao, kundi siya ay Diyos din naman. Minsan di naunawaan ng mga tayong mga salita ng Diyos. Praise God. Ngunit sa ating nakakaunawa, ang salita ng Diyos ay source ng ating kagalakan. Nagagalak ba kayo na kayo ay makapakinig sa mga salita ng Diyos?
Marami sa mga televiewers ang sumulat sa akin at sinabi, gusto ko sana si Pastor magpatuloy na lang sa pangangaral, hindi na sana hihinto. Sorry mga kapatid, 1 oras at kalahati lang itong ating programa. Ngunit manalangin tayo na tayo ay bibigyan pa ng mas malawak na panahon upang kayo'y mapaglingkuran ko sa mas marami pang mga salita ng Diyos na mapapakinggan ninyo at lalong tataba ang inyong mga kaluluwa at kayo'y lalong lalalim, lalong mapapalapit sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga yung mga suporta ninyo, mahalaga yun. Mahalaga yun. I admit that my inspiration comes from the Holy Spirit. But once I receive a letter from you saying that you are praying for this program, saying that you will support us financially as your prayer partners and financial partners in the work of the kingdom, then that is a source of inspiration to my heart, because I know that once people like you, of like faith, like me, supports the work of God, ito ay lalapad, ito ay lalawak, ito ay aabot pa sa marami pang taong tulad ninyong hindi pa nakakapakinig ng mga salita ng Diyos at aabot pa sa napakaraming mga tao nasa kadiliman pa at sila ililipat pa ng Panginoon mula sa kadiliman papunta sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, sapagkat may mga taong tulad ninyong nagmamahal sa programang ito. Alam niyo mga kapatid, yung mga masasamang tao nagpapalabas ng mga masasamang salita, makikilala na ninyo ngayon. Bakit? Noong ako'y hindi pa nagsasalita sa programang ito, hindi pa ninyo kilalang mga masasama. Ngunit ngayon ako'y nakakapangaral ng mga salita ng Diyos at kayong mga legions and legions of followers ng programang ito ay nakakapakinig ng aking boses at nakakapanood ng programang ito na lumalalim ang discernment ninyo at lalo ninyong nakikilala kung anong mabuti at lalo ninyong nakikilala kung anong masama at lalo ninyong nalalaman kung anong masamang bunga at ang masamang bunga o ang mabuting bunga o masamang salita at mabuting salita. Kailangan ba mga kapatid na bilang mga anak ng Diyos, ang pangangaral ng masalita ng Diyos, pakinggan natin, ipasok sa ating mga puso? Kailangan ba talagang ito ay ating pag-aralan, lumalim tayo? Kaya kung tayo ay nagpapalawas pa rin ng masasamang bunga o masasamang salita, eto ang mga salita ng Diyos na kailangan ating pag-ingatan. Huwag tayong tumulad sa mga masasamang tao na walang pakundangan ng kanilang pangungusap. Pagkatapos mga kapatid, ang linalabas nila sa kanilang mga bibig ay puro katampalasanan, puro kalapastanganan, puro mga kapalaluan. Tayong mga anak ng Diyos na talagang sumusunod sa ating Panginoon, nagbago na, hindi lang ating espiritu, pati ang ating pag-iisip at pati na ang ating pananalita. May warning ba ang Panginoon sa lahat ng tunay na sumusunod sa ating Panginoon? May warning ba siya na kailangan ang mga masasamang pananalita ay dapat huminto para sa tunay na tagasunod ng Panginoon, sinusunod ang masalita ng Diyos? Ito, pakinggan natin. Ephesians chapter 4 verse 31, English, sinasabi, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Ephesians 4:31. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan, lahat ng kapaitan at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mga alis nawa sa inyo, pati ang lahat ng mga masasamang akala. Pati ang lahat ng masasamang akala. Ito, pagka-presente sa isang tao, masama siya. Ngunit pagka ikaw tunay na anak ng Diyos, sumusunod sa kanyang mga salita, wala na sa iyo ang mga bagay na ito. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Titus chapter 3 verse 1. Anong sinasabi? Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. Titus chapter 3 verse 1 and 2. Pakinggan natin mabuti yan. Napakalaga niyan mga kapatid. Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga masunurin, na maging masunurin, na humanda sa bawat gawang mabuti. Humanda kayo sa bawat gawang mabuti. Na huwag magsalita ng masama. Na huwag magsalita ng masama. Tungkol sa kanino man. Tungkol sa kanino man. Isang utos yan. Tayo ulitin natin yan. Na huwag magsalita ng masama.
na huwag magsalita ng masawa tungkol tungkol sa kanino man. sa kanino man. Okay. Huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Baka meron kayo naririnig. Sabi niya, alagad siya ng Diyos. Masamang magsalita. Manira. Alam na ninyo, mga kapatid, hindi alagad ng Diyos yan. Alam na ninyo, hindi anak ng Diyos yan. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabing Amen. Amen. Lahat ng masunuring anak ng Diyos ay magsabing Praise the Lord. Praise the Lord. Sinusunod ba natin ang utos na yan? Okay. Patuloy natin. Na huwag makipagtalo, Huwag makipagtalo. kundi mapagpakahinhin, Huwag magpipagtalo. But be gentle. Ano pa? at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. At magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Espiritu yan, makikita natin sa ating paglilingkod bilang Kristiyano sa pagpapakalalim ng salita ng Diyos. Dapat sundin natin yan upang tayo ay maging isang mabuting punong kahoy na nagpapalabas ng isang mabuting bunga. Okay, James chapter 3 verse 6. Santiago kapitulo 3 versikulo 6, yung binasa natin kanina. Ang dila ay isang apoy. Ang dila ay isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap. Oh. Ang dili ba't ibang ang dila? Na nakakahawa sa buong katawan. Sa buong katawan, pinagniningas ang gulong ng katalagahan at ang dila ay pinagniningas ng impyerno. Naku. Tingnan ninyo mga kapatid kung anong power ng dila. Di ba? Oh, kaya pag-ingatan natin ang dila. Yung apoy, maganda yon. Kung marunong kang gumamit sa apoy. Hindi masama ang apoy. Sabi ng iba, masama raw ang apoy. Hindi masama ang apoy. Kung walang apoy, hindi kayo kumain kanina. Di ba? Maganda yung apoy pagka marunong kang gumamit ng apoy. Pero pagka hindi ka marunong gumamit ng apoy, pati bahay mo susunugin, pati ka susunugin. Kaya yung dila natin, nagniningas na impyerno yan. Pagka hindi natin marunong ginamit, maraming susunuging kaluluwa. Kaya kayo, pagka nakikinig ng mga salita, pag-aralan ninyo. Pagka yan ay nakakasunog, huwag ninyong pakinggan, huwag ninyong papasukin sa inyong tenga. Mga kapatid, sarado ninyo ang inyong tenga pagka nakakapakinig kayo ng mga nagniningas na paninira, sapagkat yan ay hindi po papapuntahin kayo sa langit, impyerno, ang direksyon ng mga dilang yan. Lahat ay magsabing, Praise the Lord. Meron pang iba riyan. Maraming ginagawa na mga batas na ayon sa kanilang mga masasamang pitang laman na hindi naman ayon sa banal na kasulatan. At inaalis ang kalayaan ng iba. Biro ninyo, sasabihin, ang television daw ay masama. Pagka may nakitang television sa bahay mo, hindi ka raw ligtas. Tingnan naman ninyo ang kamangmangan na yan. Tulad din ang television, para rin apo yan. Tulad din ng radyo. Oh, sino kumokontrol sa television? Ang television bang kumokontrol sa inyo? O kayo ang kumokontrol sa television? Masama ang television pag hindi ka marunong gumamit. May lumabas na malaswaryan, tinitingnan mo pa rin, ang control nasa kamay mo. Hindi naman sinabi ng television sa iyo, huwag mong tanganan yan, baka masusunog ka. Sinabi ba ng television sa inyo yan? Sinasabi ng iba, pag may television sa bahay mo, hindi ka ligtas sapagkat ang television ay masama. Pero nanonood naman sa television dahil alam ang mensahe ko. Kaya hindi masama ang television. Kung wala pang television, hindi niyo ako mapapakinggan ng ganito. Oh, mabuti, mga kapatid. Kaya kung tayo ay mabuti, mabuti lamang ang programa titingnan natin sa television. Mga magulang, turuan po ninyo ang mga anak ninyo ng disiplina sa telebisyon. Sabihin ninyo sa kanila na pagkamalaswa ang pinapalabas, patayin ang telebisyon. Ngunit pagka mabuti, nakapagbibigay ng kabutihan, pakinggan at panoorin ninyo. Tulad ng panonood ninyo sa The Hour of Truth hanggang sa mga sandaling ito. Everybody say, Praise the Lord. Masaya ba kayo, mga kapatid? Ang Diyos nagpapala sa mga taong gumagamit at marunong gumamit ng kanilang mga kalayaan.
Tingnan natin ang James chapter 4 verse 11. Santiago kapitulo 4 versikulo 11. Ano ang sinasabi? Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Speak not evil one of another, brethren. Huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa, mga kapatid. Pagka may nagpapakaanak ng Diyos, may nagpapakaalagad ng Diyos, masyado namang nagsasalita ng masama laban sa isa't isa o masyadong mapanira. Naku, hindi po espiritu ng Panginoon yan. Espiritu po ng bakla yan. Anong sinasabi ng James 4:11? Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid Ang nagsasalita laban sa kapatid at tumahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan nagsasalita ng laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. laban sa kautusan at hinahatulan ang kautusan. Kung ikaw ay nagsasalita ng laban sa kautusan, di makasalanan ka. Makasalanan ka. Huwag mo sabihin, anak ako ng Diyos. Kaya tayong mga anak ng Diyos, ang utos ng Diyos, ang ating sinusunod. Anong sabi niya? Love one another so that the world may know that you are my disciples. Magmahalan ng bawat isa sa inyo pang malaman ng sanlibutan na kayo ay aking mga tagasunod. Hindi niya sinabi magsiraan kayo, maglaitan kayo. Yan mga kapatid, isang palatandaan na pag tayo sumusunod, mabuting punong kahit tayo, ang lumalabas sa atin, mabubuti. Okay, patuloy. Kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka tagatupad ng kautusan kundi hukom. Hindi ka tagatupad ng kautusan, hukom. Naku, kinukuha mo pa yung trabaho ng Diyos. Gagalit ang Diyos niyan sa'yo. Isa lang ang judge natin. Sino? Ang Panginoon. Kaya huwag humatol. Pag kami humahatol, hatol ng hatol, hatol ng hatol. Tingnan ninyo mga kapatid, ang taong yan ay makasalanan. Ginagawa lamang yung depensa ang kanyang paghatol. Kaya tayong mga anak ng Diyos, hindi tayo humahatol. Isa lang ang humahatol. Sino? Ang Panginoon. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Anong sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 1? Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. Tabing lahat yan. Hindi kalooban ng Diyos. 1 Peter chapter 2 verse 1. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga paghihili at ang lahat ng panglalait. Ihiwalay natin yan. Itabi nating lahat yan. Nakikilala man ninyo ngayon ang mga mabubuti at masasamang bunga? Lumalalim ba kayo riyan? Ang lahat ng sumasagot sa akin, mga kapatid, pagpapalain ng Panginoon. Lalo na pagka malakas. Marami kayong pagpapalang tatanggapin. Pag-uwi sa inyo, alalahanin niyo mga maliliit na instructions na yan. Praise God! Masaya ba kayo? Lumalalim ba kayo? Ayan ang dapat sa mga anak ng Diyos. Lumalim sa kanyang banal na salita, malaman ang kanyang kalooban. Ano ang sabi ng Psalms chapter 15 verse 3? Napakaganda ng sinabi ng Psalms chapter 15 verse 3. Basahin natin sa ating sariling wika. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni dumudustaman sa kanyang kapwa, makakapanuluyan sa tabernakulo ng Diyos. Ang hindi naninirang puri, yung mga karakter assassinator. Naninirang puri, sa Diyos ba ang paninirang puri? Ang paninirang puri ay hindi sa Diyos. Sa demonyo yan. Kung anak ka ng Diyos, hindi ka na dapat manirang puri. Sapagkat hindi ka tinawag upang manirang puri. Sabi ng Panginoon dito, Panginoon, sinong makapanuluyan sa inyong tabernakulo? Sinong tatahan sa inyong banal na bundok? Siyang lumalakad na matuwid, gumagawa ng katwiran, nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso, siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni dumudusta man sa kanyang kapwa.
Yan ang titira sa bahay ng Diyos. Sa makatuwid, ang mga naninirang puri at dumudusta sa kapwa, hindi ligtas. Sapagkat hindi mananahan sa bahay ng Diyos yon. Ang mananahan sa bahay ng Diyos, yung hindi gumagawa ng paninirang puri at pagdusta sa kanyang kapwa. Yan ang maliligtas. Everybody say, praise the Lord. Maganda ba mga kapatid? Okay. Psalms chapter 50. Buksan ninyo inyong mga Biblia sa Psalms chapter 50 verse 20. Chapter 50 verse 20. Ikaw ay nauupo at nagsasalita laban sa iyong kapatid. Iyong dinudusta ang anak ng iyong sariling ina. Ikaw ay nauupo at nagsasalita laban sa iyong kapatid. Iyong dinudusta ang anak ng iyong sariling ina. O tingnan mo, pagkatao ito ay tao ay nanirang puri. Sirang-sirang puri ka. Ang dinudusta mo, yung kapatid mo, yung anak ng ina mo. Yun ang dinudusta mo. Biro mo, bumabalik pala sa kanya yun. Yung lahat palang paninirang puring ginagawa mo sa iba, babalik pala yun sa kapatid mo. Hindi natin alam yun, pero ngayon alam na natin. Kaya bumabackfire lahat. Nakakita na ba kayo ng boomerang mga kapatid? Nagbubumerang lahat. Palayan, paninirang puri, doon sa mismong pamilya natin. Kaya pagka ang tao naninirang puri, ay ang kasiraan hindi hihiwalay sa kanyang pamamahay. Puro kasiraan ang mangyayari sa kanyang pamamahay. Kaya pagka naman pagpupuri, ang ginagawa natin, pagsamba sa Diyos, matamis ang lumalabas sa atin. Yung matamis na yon, bumabalik sa atin at bumabalik sa ating sariling pamamahay. Hallelujah! Kaya hindi pwede ang backbiting, paninirang puri yun. Backbiting is a sin of the tongue. And it will send you to hell. Di ba kayo nakapakinig ng pangangaral na ganyan sa television? Ngunit ngayon pa lang. Bakit? Sincero po ang pangangaral na ito upang lalong lumalim ang mga anak ng Diyos. Hallelujah! Hindi lamang po patapyaw-tapyaw ang mga pangangaral dito, totohanan po sapagkat ang layunin po ng ministry ito, maihanda ang lahat ng mga anak ng Diyos, tagapanood man, personal man, nandito o sa harap ng kanang television, maihanda sila sa madaling pagbabalik ng ating Panginoon sa rapture na luminis ang kanilang mga espiritu at kaluluwa upang sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, nakahanda sila na humarap sa Kanya. Proverbs 25:23. Ang hanging hilaga ay naglalabas ng ulan. Gayon ang dilang maninirang puri ay nakakagalit. Ang hanging hilaga ay naglalabas ng ulan. Gayon ang dilang maninirang puri ay nakakagalit. Nakagagalit. Ang dilang naninirang puri. Kapag nakikinig kayo sa programang ito, natutuwa kayo. Halos ayaw na ninyo matapos. Pero pag kami maninirang puri, anong nararamdaman ninyo? Nakagagalit, di ba? Kahit hindi pa ninyo alam ang verse na yan, ngunit nararamdaman na ninyo. Kaya sinasaran niyo yung TV ninyo eh. Pagka may maninirang puri, yan ang dapat gawin. Bakit? Nakagagalit? Yan ang sabi ng Panginoon. Bakit nakagagalit? Kasi masamang bunga yon. Kasi masamang salita yon. Mula yon sa masamang espiritu, hindi po nakapagbibigay ng kaligtasan. Bagkus masusunog ang kaluluwa ninyo, pagka nakakapanood kayo ng nakagagalit. Dapat ang mapakinggan ninyo, nakakapagpatibay. Hallelujah. Nakakapagpalakas ng inyong mga kaluluwa. Kaya yung paninirang puri, against yan sa kalooban ng Diyos. Jeremiah chapter 9 verse 4. Tingnan natin. Tingnan ninyo, umuulan ng talata dito sa ministry ito. Bakit? Sapagkat ang pinakakain sa inyo, mabubuting bunga, salita ng Diyos, ang mabubuting bunga, salita ng Diyos, ang makapagliligtas, salita ng Diyos, ang makapagpapatibay ng ating kaluluwa. Jeremiah chapter 9 verse 4. Mangag-ingat bawat isa sa inyo sa kanyang kapwa, at huwag kayong magkatiwala sa kanino mang kapatid, sapagkat bawat kapatid ay mga aagaw
at bawat kapwa ay makikisama sa mga maninirang puri. Oo, magangingat bawat isa sa inyo sa kanyang kapwa at huwag kayong mga katiwala sa kanino mang kapatid sapagkat bawat kapatid ay mga aagaw at bawat kapwa ay makikisama sa mapanirang puri. Huwag magkatiwala sa tao, lalo na hindi born again. Pagkatiwala ng Panginoon lamang. Hallelujah. Doon tayo tumiwala sa Kanya sapagkat sa Panginoon ay hindi po kayo mapapahamak. Kinokondem bang backbiting sa tunay na paglilingkod Kristiyano? Pinapayagan bang backbiting? Yung mga binasa natin na mga salita ng Diyos, hindi pinapayagan ang backbiting. So walang anak ng Diyos na backbiter. Pagka mayroong backbiter na anak ng Diyos, hindi siya anak ng Diyos, anak ni. Pagka mayroong nagsasabing lingkod ako ng Diyos, backbiter, mapanirang puri, anak siya ni. Oh, yan, nakikilala na natin. Pagka may mapanirang puri, yun ba ay puno ng ubas? Ano? Dawag, tinik. Nakikilala na natin? Dila ito, pinag-uusapan natin. Ito'y kasalanan ng dila o kaya pagpupuri ng dila. Yung mga masasamang salita ay ayaw ng Diyos. Proverbs chapter 10 verse 19. Basahin natin mga kapatid muli ang Proverbs chapter 10 verse 19. Anong sinasabi ng Proverbs chapter 10 verse 19? Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. Pigilin natin ang ating mga labi. Disiplinahin natin ang ating mga dila. Let us discipline our lips. Let us discipline our tongue. For out of this are the issues of life or death. Kailangan mag-ingat sa pananalita. Praise the Lord. Proverbs 14:23. Proverbs chapter 14 verse 23. Anong sinasabi? Sa lahat ng gawain ay may pakinabang. Ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. Tingnan ninyo, napakaganda ng mga pinag-aaralan natin ngayon. Kahit yung vain talk, condemned ng kasulatan yon. Vain talk, yung mga walang kabuluhang pananalita. Walang kabuluhan. Kaya pagka walang kabuluhan, huwag na ninyong sabihin pa. Maririnig pa ng demonyo yan, gagamitin pa. Pagka walang kabuluhan, itabi na ninyo, wala kayong mapapala dyan. Yung may kabuluhan lamang ang dapat na ating ilabas sa ating bibig at dapat pag-usapan. Yung walang kabuluhan, itabi natin. Yung may kabuluhan lamang ang ating mapapakinabangan. Mga talebearers, pinapayagan ba ng Panginoon? Sa Bisaya, ang mga witwitan, pasagdan ba sa Diyos? Ang tanang witwitan mo yung amen. Mga talebearers, yung mapaghatid salita, yung mahilig magpaaway ng mga magkaibigan, naku, hindi po kalooban ng Diyos yan na ginagamit ang dila. Eto, pakinggan natin, Leviticus chapter 19 verse 16. Leviticus chapter 19 verse 16. Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong bayan, ni ititindig laban sa dugo ng iyong kapwa, ako ang Panginoon. Yung maghahatid dumapit, yung mahilig pumunta sa kapitbahay at pagkatapos magchismis. Sabi ng iba, chismis is my business. Yung mahilig magchismis, hindi kalooban ng Diyos. Kaya ingatan na walang anak ng Diyos na pumupunta sa kapitbahay upang i-chismis. Mahilig sa chismis. Naku, napakahilig sa chismis. Alam niyo yung chismis? Karamihan pinag-uusapan sa chismis yung nakakasira. Walang anak ng Diyos na mahilig sa chismis. Lahat tayo kailangan mag-ingat sa mga bagay na yan. Walang mapaghatid dumapit na mga anak ng Diyos. Okay, basahin natin ang Proverbs chapter
11 verse 13. Proverbs 11 verse 13. Ito ang sinasabi. Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim, ngunit ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay. Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim. Ngunit ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay. Kung nakakasira isang bagay, huwag ninyong sabihin. Maririnig pa ng demonyo yan. Oh. Amen. Huwag ninyong sabihin ang bagay na kung malalaman ay masisira ang kaluwalhatian ng Panginoon o masisira ang inyong kapwa-tao. Ang mapaghatid dumapit, yung mga lihim na hindi na dapat malaman, sinasabi pa. Ganyan ang mapaghatid dumapit. Bakit? Sapagkat ang kanilang punto ay kasiraan. Maninira maninirang puri. Siyempre, basta ikaw chismoso, siyempre ang iyong punto dyan, manira kang puri. Amen? At yung mapanirang puri, ang isang sentimo, pagka yan ay lumabas, 100 na yan. Yung ahas na ganyang kalaki, paglabas sa ika-4 na tao, 1 kilometro na ang kataas ng ahas na yan. Ganyan ang mga mapaghatid dumapit. Ayaw ng Diyos yan. Hindi kalooban ng Diyos. Ang mga lumalabas sa atin ay mga kasiraan. Chismis. Hallelujah. Soul winning is our business. Lahat ay magsabing soul winning is our business. Dito ang mga chismis is going to be out of business. Wala, malulugi yung mga chismoso dito, chismosa. Kaya hindi po lumalalim yung iba sa kanilang pagiging Kristiyano dahil hindi nawawala yung pagkachismosa nila. Tumatawa kayo dahil tinamaan kayo, no? Pero masarap pagka tinatamaan kayo dahil katotohanan. Amen. Katotohanan yan. Pinakikinggan ninyo, katotohanan. Proverbs chapter 17 verse 9. Anong sinasabi ng Proverbs 17:9? Ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pag-ibig. Ngunit ang nagdadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Mga daldalero at daldalera. Pagka nakakasira, huwag na ninyong sabihin pa. Hindi naman kayo nagsisinungaling, lamang hindi ninyo business na yan. Pabayaan na ninyong Panginoon dyan. Huwag na kayong magdaldal pa. Paano yung mapatotohanan ng anak kayo ng Diyos kung daldalero at daldalera kayo? Paano mapapatotohanan na ikaw ay alagad ng Diyos kung daldalero ka? O daldalera ka? O espiritu ng bakla nasa sayo? Biro mo, lalaking-lalaki ka, daldalero ka, bakla ka. Ayaw ng Diyos yan. Gusto ng Diyos magpakalalaki ka. Yung mga lalaking tunay naghahanap ng pag-ibig yon. Oh, hindi kayo nakakakibo. Akala nyo, anong pag-ibig yan? Pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya, nawawala mga kapatid. Nililinis ng Diyos yung lahat ng hindi niya kalooban. Kaya yung tail-bearing, backbiting, tail-bearing is not the will of God. Sin of the tongue yan. Proverbs chapter 11 verse 9. A hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor, but through knowledge shall the just be delivered. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. You can kill somebody with your tongue. That's right. Character assassination ang tawag dyan. Pagka sinisiraan mong puri ang iyong kapwa, pinapatay mo na siya. Kaya sa batas ng Diyos, hindi ka na gagamit ng 45 caliber o ng panaksak upang pumatay. Dito, manirang puri ka lamang, pinatay mo na ang iyong kapwa. Sa harap ng Diyos, mamamatay tao ka. Pagka naninirang puri ka, mamamatay tao ka. You are a killer. You are a murderer. In the sight of God, no murderer will have eternal life living in Him. Everybody say amen. Amen.
walang maninirang puri na may buhay na walang hanggan. Patuloy mo, Brother Marlon. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Okay, tingnan ninyo. Pinapatay ng masama ang matuwid sa kanyang dila o sa kanyang bibig. Pagka sinisiraan mo puri ang kapwa-tao mo, binaril mo na siya, pinatay mo na sa harap ng Diyos, napupuot ka sa Kanya, ikaw ay nasa kadiliman. 1 John chapter 2, verse 9. Anong sinasabi ng 1 John chapter 2, verse 9? Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Hindi ligtas, mga kapatid, ang nagsasalita ng masama sa kanyang kapatid sapagkat siya'y napupuot. Yan ay kasalanan ng dila. So, yung kasalanan ng dila ay hindi kalooban ng Diyos. Ano yon? Backbiting, tale-bearing, vain talks, evil whisperings, slander, false accusation. Tatalakayin pa sana natin yung false accusation, lamang wala na tayong panahon. Kaya sa susunod na panahon, makikita tayong muli, ipagpapatuloy natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Bago tayo tuloy yung magtapos, ikaw nasa harap na yung television, hawakan mo mga kapatid, ang television mo, tapos mananalayan ko para sa iyo. Ito ang mga pangangaral ng salita ng Diyos. Nakikilala mo ngayon ang katotohanan sapagkat hinahanap natin ang katotohanan ang siyang magbibigay sa atin ng kaligtasan at ng kalayaan. Makikilala ninyo, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7:15, maraming bulang propeta ang nagsilabas ngayon sa sanlibutan. Sinabi niya, makikilala niyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. At ang analogy binigay ni James sa James chapter 3 at ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 15, kung ano ang puno ay siyang kanyang bunga. Hindi magbubunga ng mabuti ang masama at ang masama naman ay hindi magbubunga ng mabuti. At ang bungang yan ay walang iba kundi ang mga salitang lumalabas sa bibig ng bawat isang inyong napapakinggan. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tayo ay ginawang mabuting punong kahoy by virtue of being born again. When we were born again in the Spirit, the Lord changed our spirit and it became a good tree that produces the fruit of the Spirit na nakakapagpagaling, nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya tayong mga tunay na anak ng Diyos ay nagpapalabas ng mabubuting bunga, mabubuting salita, salita ng kaligtasan, salita ng pagpupuri sa Kanya. Ikaw na nanonood ngayon at pinagpala ka, tumawag ka mga kapatid at pagkatapos sasagutin ka at ikaw ay paglilingkuran sa lahat ng espiritual mong pangangailangan. Bago tayo magtapos, hawakan mo yung television set, ako'y dadalangin sa iyo. Mang banal, dakila po kayo sa aming mga buhay. May kapatid ako dito, nakahawak sa kanyang television set. Matagal na po siyang may kahilingan at hindi pa po niya tinanggap. Ngunit sa mga sandali ito, tinugunan ninyo. Tanggapin mo kapatid ang milagro mo ng kaligtasan. Tanggapin mo kapatid ang milagro ng iyong kahilingan. Pasa sa iyo ang financial na milagro, ang problema mo magkakaroon ng kalutasan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang kapangyarihan at ng iyong pamilya, tatanggapin niyo ito sa pangalan ni Kristo Jesus. The power of God be upon you and your family. Ang problema mo, magkakaroon ng kalutasan sa loob ng linggong ito. Tumawag ka sa Kanya at magpuri ka sapagkat ikaw ay tinugon na sa mga sandaling ito.